Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. At ready na via Zoom ang ating susunod na makakausap, ang Attorney 5, Head of Legal Division, Human Settlements Adjudication Commission, Regional Adjudication Branch o RAB2, si Attorney Eric John C. Dilag. Attorney Eric, maganda umaga. Magandang umaga, Miss Ben, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay at nanonood sa ating programa sa ngayon. Aha. Naku, ang pag-uusapan pala natin ngayon, attorney, ito, eleksyon ng mga HOA, habang papalapit na din yung eleksyon sa atin. Opo, natataon po kasi filing of candidacy na po sa next week. Yes, sa Tuesday may filing of candidacy na, no? Dito Opo. kaya sa mga HOA natin, paano kaya ang pagpa-file? So ito pag-uusapan Opo. natin. Anyway, attorney, syempre bago ang lahat, ano ba itong election contest? Paano ba ito sinasagawa ng mga ating mga kasamahan dyan sa HOA? Yes, Ma'am Ben. So, ang tinatawag po nating election contest ay tumutukoy sa mga anumang kontrobersiya o pagtatalo na kinasasangkutan po ng mga titulo, hindi kaya paghahabol sa anumang elective office sa isang homeowners association. Mm-mm. Nakakabilang po dito, Miss Ben, ang mga pagtatalo kung yung mga bumoto po ba, kung sakaling may absent, yung mga proxies ay kwalipikado po ba sila na bumoto. O di kaya yung paraan ng ating election ay naaayon po ba sa election guidelines ng Homeowners Association. Aha. Naidadagdag din dito sa mga kontrobersiya na usually na napafile sa office ay ang kwalifikasyon o diskwalifikasyon ng mga kandidato o tumatakbo bilang officers ng Homeowners Association. Mm-mm. So, yun po kadalasan ang mga cases na pa-file when it Aha. comes to election cases. Okay. So marami pala, no? Marami din Opo, Miss palang Ben. tinitignan, Attorney Eric. So siguro sa kanan natin talakayin kung ano-ano itong mga nakalagay doon sa mga binanggit mo, no? Yung Opo. mga tungkol sa mga proxies, mga ganyan, no? Pero bago Yes po. yon, paano ba mag-file ng case, no? Dito sa election contest at kailan ito dapat na i-file? Yes, Miss Ben. Usually kasi pag nagkakaroon ng controversy o pagtatalo, kung may election na committee ang isang homeowners association is doon muna sila mag-file. Mm-mm. Usually ang period na pag-file ng election contest sa election committee is 5 days from election o di kaya 3 days naman pag na-discover yung disqualification ng isang kandidato. Okay. And after that, yung election committee is given at least 5 days din to decide Okay. about the controversy. Tapos Mhm. pag hindi na po masettle sa level ng homeowners association, o di Aha. kaya po wala silang election committee na nabuo for the meantime, Mm-mm. pwede po silang mag-file po sa HSAC or Human Settlement Adjudication Commission. Mm-mm. At usually, ang period ng pagpa-file is usually 20 days from election ay proclamation o di kaya 20 days din sa pagdidiscover ng disqualification ng isang kandidato. Mhm. At kung sakaling na-file na sa amin, kasi election contest nga naman ito at kailangang i-resolve ng maaga Aha. ay ng mas mabilis, usually ay may 30 days po na period ang ating mga Mhm. on Okay. the election contest. Oh, ilan ulit? Medyo umano yung nawala. 30 days o Ah. 20 days? Yung pagpa-file po is 20 days usually from Okay. discovery ng disqualification o di kaya Aha. from proclamation. Okay. At upon filing po ng mga dokumento, verified complaint at answer is may 30 days po na mag-decide ang ating Ah. adjudicators. Okay. So, ganun pala yon. Opo. Siyempre, pag nag-file ka, di ba, may mga requirements yon. So, ano usually yung mga requirements? Yes, Miss Ben.
Usually, ang mga requirement po dito is kailangan yung complaint. Pag nag-file ka na sa HSAC, kailangan ang complaint is verified. Ibig Mhm. sabihin po niyan is pumunta po kayo sa abogado, Okay. pinanotaryo yan. At Mm. mayroon siyang kalakip na certification against forum shopping. Mm. Tapos, of course, pag nag-file ka, mayroon ding kaakibat yan na payment of filing fees. Mm. Ganon. At kung hindi mo naman kayang bayaran, pwede rin mag-attach ka. In lieu of the filing fee is yung certificate of indigency. Sakaling Mhm. wala kang qualified ka, hindi Aha. lang isang indigent. Okay. Tapos, syempre, ilalakip mo rin sa iyong mga complaint ang original or certified true copy ng iyong mga ebidensya. Mhm. So, at nasabi nga natin kanina na bago mag-file sa HSAC is pupunta muna sa election committee. So, Mm. i-attach mo po doon, Miss Ben, yung certification mula sa election committee or grievance committee ng iyong homeowners association na hindi nga na-settle yung kontrobersiya o pagtatalo. Mm. Tapos, i-attach mo din doon siguro yung certificate of incorporation or yung registration ng inyong homeowners association. So, Okay. yun po. At Yun yung gusto ko mga lang pong requirements. yan po. Yes po, Miss Ben. Okay. Gusto ko lang Ayun. ipailalam, Ma'am Ben, na lahat po dapat ng evidence dyan is ilalagay dyan kasi uh, after ng filing of complaint, wala na pong position paper dito kasi Mm. madalian po ang proseso dito. Kasi pag Mhm. papatagalin po natin, baka tapos na yung term ng election, saka madi-disqualify, tapos na yung term niya. Term Usually, din. 1 year, 2 years. Oo. Yes Mhm. po. Ayun, gano'n naman pala. May pagkakataon ba na walang mga nakaupong officers sa homeowners? Kasi halimbawa, kung mangyayari sakaling walang mga nakaupo na mga officers, ituloy din ba yung pagdinig, for example, sa mga ano na ito, sa mga election contest na ito? Yes, Miss Ben. May mga instances na walang nakaupong walang nakaupong mga officers dahil yun nga hindi nag-succeed yung election or di kaya may election contest Aha. o di kaya kasi naman uh, wala talagang election na nangyari. So in Mm. that case, Miss Ben is pwedeng maghain ang sino mang partido ng homeowners association ng isang verified petition para magkaroon ng yung tinatawag nating management committee. Mhm. Hindi kaya, yes po. Ang management committee usually kung sakaling may nag-aaway na partido, ang composition niyan is yung galing sa, for example, Party A, Party B, yung nag-aaway, Mm. yung representative or yung composition niyan is isa mula sa Partido A, isa mula sa Partido B, at yung pangatlong miyembro po nila is manggagaling sa HSAC or recommended by HSAC. Mhm. Ganun po. So parang tatlo silang magko-compose ng Aha. management committee. Okay. So, ano naman ang ano, maaring gawin, ano? Paano masasabi na talagang kailangan na nating maghain ng petisyon para, yun nga, sabi mo, magkaroon ng management committee? Yes. First, ang management committee po kasi is kailangan yan kung sakaling hindi may mga total loss or magkakaroon ng loss sa part ng homeowners association Mm. kung walang magmamanage sa kanila. Mhm. May mga paglustay or di kaya may allegations ng paglulustay o pagkasira ng mga property ng asosasyon. Yun nga, nasabi rin natin para maiwasan din na maparalisa ang operation ng homeowners association kasi nga ang homeowners association ang unang nagbibigay ng serbisyo para sa mga homeowner members. Oo. Tapos yung nasabi natin kanina kung sakaling null and void yung election, kailangan din ng may magli-lead sa kanila. Aha. So, Yes po. so yun yung ano, yun yung magiging role ng management committee. Opo, Miss Ben. Okay, okay. So sino yung mga pwedeng maging miyembro nitong management committee na ito, attorney? Yes. Ang yung nasabi natin kanina, Miss Ben, is kung sakaling
ang reason kung bakit walang tamang mag-manage ng homeowners association is dahil may awayan or election Mm. contest, magkakaibang partido. Oo. Usually yung sabi natin kanina, Mm. kung dalawang partido sila, manggagaling yung isa sa partido A, yung isa is manggagaling sa partido B, at yung isa naman is manggagaling sa uh, Human Settlement Adjudication Commission or recommended by HSAC. Mhm. At Mhm. gusto ko pong sabihin, Miss Ben, na kung sakaling may mga na-compose na members ng Homeowners Association ay Management Committee, Mhm. opo, is yan po is parang they are acting in behalf of the authority or in behalf of human HSAC po. Yan Aha. po. Okay. So parang nagre-represent din sila ng HSAC, Yes po. yung So they committee are na in, yon. opo, Miss Ben. So they Okay. are in total control or nasa pangangasiwa siya ng ating regional adjudicators sa Mhm. ating branch. Ayun. So, kanina nabanggit natin, Attorney Eric, no, yung mga kon- mga kontrobersya, yung mga pagtatalo diyan sa madalas na kinasasangkutan nga, no, dito sa pagpoprotesta na ito sa HOA. Pati ba yung mga ano, yung pagpapatunay ng mga proxies, um, kung paano ba 'yon? Pati ba 'yon ay pinagtatalunan? Yes, Miss Ben, kung Oo. sakali kasing may absent at hindi maka-attend yung isang Mm. homeowners association member, Oo. uh, pwede siyang mag-send ng kanyang Ng proxy. proxy, So bakit opo, to bakit attend the pinoprotesta meeting. yung gano'n? Protesta kasi kung minsan sa bylaws po ng homeowners association is mayroon yung mga qualifications or di kaya yung mga procedure para makaboto ang isang proxy. Tapos pag Mhm. hindi siya kwalipikado, for example, below 18 years old siya, ang pinadala yung 6 years old na anak. So, Okey. yung mga ganon. Or di Okey. kaya kailangan yung proxy is magbigay siya ng intention. Usually nilalagay yan sa bylaws na Mm. absent siya during that one at ito yung kanyang proxy. Kung Aha. walang advance not information or notification sa homeowners association, Mm. usually hindi siya pinapayagan. So, kung Hmm. minsan nagkakaroon ng pagtatalo sa mga proxies na maganyan. Ayun. Kasi yung bylaws ba ng mga HOA ay depende kung ano ilagay nila do'n? Magkakaiba Yes ba? po, Ayun. magkakaiba po kung anong Mm. gusto nilang qualification ng isang proxy, ano yung Mm. procedure na ah, gagawin ng isang proxy kung voting by proxy siya. Okay. Total yung mga kandidato pinag-uusapan natin, sabi mo, Attorney Eric, may pinag-uusapan din yung kwalifikasyon at saka yung mga diskwalifikasyon. So usually, ano ba usually yung mga kwalifikasyon? Depende rin po yan, Miss Ben, sa nilalagay nila sa bylaws nila. Okay. Pero generally, syempre ang nilalagay nila dyan is kailangan member siya ng homeowners association. Oo, number Hindi siya one. outsider. Yes. Tapos kailangan wala siyang kaso Mhm. especially when it comes to estafa o di kaya yung wala siyang kaso either criminally or administratively ng Mm. yung pagnanakaw sa ng pera, yung mga Mhm. ganon. Okay. So, So yung ito mga ganon. pala, oo, yung siyempre importante naman na yung kumbaga, yung tao na iboboto mo ay mabuting tao, 'di ba? At walang mga kasalanan sa batas. Yung Opo. mga anyway. Sige po, Kung attorney. minsan rin po, Miss Ben, is naglalagay din sila ng experience, lalo na sa mga top management. Nare-require din Mm. nila ang experience. Okay. Especially if the homeowners association is a uh, very, ano na yun, very active homeowners Aha. association, Mm. usually nire-require din ng experience. Ayun, okay. Naku, may gusto ka pa bang banggitin, Attorney Eric, bago tayo magtapos? Yes, gusto ko lang pong banggitin, Miss Ben, na ang ating election na contest po is mas mabilis po ang ating proseso dito compared sa mga regular cases na naipa-file sa COA. Mm. Actually, sa mga regular cases, pag may decision ang Regional Adjudication Branch, pupunta pa siya sa division ng commission namin sa Central. Pero ang mga cases when it comes to election cases po is
automatic po na naa-appeal or naa-apela sa Commission and Bank. Hindi na po siya dadaan sa ano na yun, sa division ng Commission. Mhm. At yung period po ng mga cases sa election cases ay usually shorter. Mm-mm. So 30 days, 30 days. Hindi Aha. kagaya ng regular na mga kaso na naihahain sa ating tanggapan na 90 days yung pagde-decide sa kanila. So mabilisan lang po ang pagde-decide ng mga cases ng election case. Kaya po nasabi ko kanina na dapat lahat ng mga ebidensya is ina-attach na dyan kasi Mhm. Para mas wala nang time. mabilis. Oo. Opo, wala nang Ayun. time para humingi pa ng mga additional Aha. evidence. Walang Mhm. position paper na nire-require. Aha. Mga ganun po, Miss Ben. Okay. Okay, so maraming salamat, Attorney Eric. Thank you very much, Ma'am Ben, at Okay. sa mga lahat po ng sumubaybay ng ating tanggapan. Maraming salamat din po sa mga man behind the program, yung mga taga Radyo Pilipinas. At kung sakaling may mga katanungan po kayo, pwede po kayong mag-ask ng question through email sa info@hsac.gov.ph o di kaya like and share our page po, yung FB page namin. Okay. Sige, maraming salamat, Attorney Eric. Thank you very much, Miss Ben. Okay, si Attorney Eric Jan Dilag, Attorney 5, Head ng Legal Division, Human Settlements Adjudication Commission, Regional Adjudication Branch 2 ng HSAC.